May isa tayong kababayan na nagtatanong kung kailangan daw ba talaga mag-rent ng bahay o boarding house dito sa Spain. Hindi daw ba pwedeng sa bahay na lang ng amo? Kapag bago ka pa lang dito sa Spain at naghahanap ka pa lang ng amo, kailangan mo talaga ng boarding house sa titirhan mo. Pero once na may nahanap ka na ng amo, depende pa rin kasi yan sa amo na mahahanap mo. Kung aalokin ka ba ng amo na pwede ka na rin doon tumira kahit day off mo. Kung hindi ka naman naalokin, pwede mo naman silang tanungin na kung pwede ka pang mag-stay sa bahay nila kahit day off mo para hindi ka nauupa ng boarding house at para makatipid ka kamo ng malaki. Maraming amo ang pumapayag at gusto talaga nila na mag-stay na lang sa bahay nila ang kanilang mga chika kung stay yan ng trabaho mo. Pero dahil sa bahay ng amo ka nakatira, dapat marunong ka ring makisama sa kanila. Kahit day off mo, may kailangan ka ring gawin na favor sa kanila kahit maliit na bagay para pambawi mo man lang sa pagtira mo sa kanila ng libre. Hindi ka naman nila oobligahin na magtrabaho at pwede ka namang umalis pag day off mo at balikan na lang sa gabi ng Saturday. Then alis ka na lang ulit ng Sunday. Basta kahit paano, maglinis ka ng konti sa bahay nila or tumulong ka saglit sa kanila para matuwa sila sa iyo. Pero sa totoo lang, mas masarap ang buhay na may sarili kang boarding house na inuuwian kapag day off mo. Makakapagpahinga ka ng bongga at iba yung pakiramdam na may iba ka namang kasama sa bahay kapag day off mo. Pero nasa tao din naman yan kung mas gusto nyo yung mag-isa lang kayo sa room nyo habang nanonood sa inyong mga cellphone. Gusto ko po sana makapunta dyan. Paano po kaya? From Croatia. Dahil sa Schengen country naman ng Croatia, ay anytime pwede kang pumunta dito sa Spain pero dapat may valid visa ka pa or may TRC ka para wala kang maging problema sa pag-travel mo kasi hindi mo alam kung matapat na magkaroon ng spot checking sa time na mag-travel ka. Pero meron tayong mga kababayan na kahit wala ng visa ay nakakabiyahe pa kasi wala namang immigration na dadaanan at na-timing sila na walang spot checking. Kaya swertihan din talaga pag wala ng visa. Kaya better talaga mag-travel ng may visa pa. Papakita mo lang naman ng passport or ID at boarding pass sa airport. Bago pumunta dito ay humanap ng boarding house sa titirhan. Mag-post sa mga Facebook group dito sa Madrid para madali kang makahanap. Pag narito ka na, saka ka maghahanap ng trabaho. How to apply a working visa po? Dito po ako sa Poland. Kahit may TRC na kayo sa Poland or kahit saan dito sa Schengen area ay hindi kayo makakakuha agad ng working visa dito sa Spain dahil hindi kasi transferable ang TRC from Poland or any other Schengen area pagdating dito sa Spain. Back to zero na kayo ulit. Kailangan nyo mag-stay dito sa Spain ng continuous na 2 years at dapat may amo na tutulong sa papers nyo para magkaroon kayo ng working visa or maging resident ng Spain. Pero kung kayo naman ay skilled workers at mayroon kayong mahahanap na employers na mag-direct hire sa inyo mula dyan sa Poland or kung saan man kayo sa Schengen area ay doon lang kayo pwedeng magkaroon agad ng working permit or visa dito sa Spain. Pag pa-winter po ba, may trabaho pa din ba dyan at di mahirap maghanap? Dito sa Madrid, Spain, dahil ang trabaho lang naman na pwedeng pasukan ng mga bagong dating pa lang dito or mga wala pang papel ay pagtatrabaho sa bahay or tinatawag na chika or chiko, ay hindi nakadepende sa season. Anytime naman ay merong mga amo na naghahanap ng chika or chiko. May buwan nga lang na mas konti ang naghahanap tulad kapag buwan ng July at August. Dahil bakasyon yan ng mga amo sa kanilang mga trabaho. At ang mga bata ay walang pasok dahil end of school year nila yan. Kaya umaalis sila at nagpupuntahan sa mga probinsya para mag-relax ng isang buwan. At ang iba naman ay mas matagal pa. Pero may posibilidad naman na makahanap ka ng part-time sa buwan ng July at August. Dahil marami pa ring amo ang naghahanap ng pwede nilang isama sa kanilang pagbabakasyon. Maganda ring sumama doon kasi mas malaki ang offer na sahod ng mga amo. Siguro dahil sa madalas late natatapos sa trabaho. Pero by September naman ay nagbabalikan na ang halos lahat ng mga amo. Ang pinakamaraming amo na naghahanap ng chika or chiko ay buwan ng September at January. Kaya kung carry nyo, mas magandang pumunta kayo dito sa Spain sa mga buwan na yan. Ask ko po, pag undocumented po ba ako dyan, hindi po ba ako pwede pumasok sa mga part-time lang? Or pwede po? Pag narito kayo sa Spain, ano man ang status nyo, undocumented man kayo, bagong dating man, o kapag nagkaroon na kayo ng papel, ay pwede kayong pumasok ng part-time dito. Kaya lang, sa totoo lang, mahirap makahanap ng part-time dito. Hindi kasi ito tulad ng Italy at France na maraming amo ang nagpapa-part-time o nagpapalinis ng ilang oras lang paminsan-minsan. Dito ang kadalasan na trabaho ay full-time na stay in or stay out. May ilang stay out na 4 hours or 5 hours lang na Monday to Friday. Then ang bigay na sahod ay monthly. Mas maganda kung maghahanap kayo ng trabaho yung full-time para malaki ang sahod nyo every month. Pwede ka namang mamili kung stay or no stay out ang trabaho. Mas marami nga lang ang offer na stay in sa mga walang papel.
Marami din naman tayong mga kababayan dito na undocumented pero stay out ang trabaho at yung iba naman ay nakakahanap ng part-time at yung iba may part-time sila after ng full-time nila at minsan may work din sila ng Saturday at Sunday. Kung makakahanap kayo ng part-time. Minsan kasi ang part-time bigay ng amo nyo din or galing sa friend ng amo nyo. Hindi advisable sa undocumented ang puro part-time lang trabaho kasi kailangan nyo ng amo na tutulong sa inyo sa pag-process ng papers nyo kapag naka 2 years na kayo. Dahil kung puro part-time lang ang trabaho nyo, or hindi nila kayo matutulungan sa pag-process ng papers nyo. Ano po yung way of payment nyo po sa sahod? Through bank account po ba o cash? Mostly dito ng mga bago pa lang or undocumented dito sa Spain ay cash ang pagpapasahod ng mga amo dahil wala pa silang kontrata ng amo at hindi pa nakaregister sa SS or Seguridad Social. Pero may mga undocumented tayong mga kababayan na nakakapagbukas ng kanilang bank account gamit ang kanilang passport at empadronamento. BBVA na bank ata ang pwede sa mga wala pang papel. Yung iba naman nating mga kababayan ay dahil kinukuhanan sila ng amo nila ng private insurance kaya may kasama na yung bank account. Pero kadalasan ay iniiwasan ng mga amo ang bank transfer para hindi mag-iwan ng record dahil nga sa bawal kumuha ng walang papel kahit pagtatrabaho sa bahay. Mas ligtas para sa mga amo ang cash, kaya cash ang sahod dito ng mga wala pang papel. Kapag may papel ka naman na dito sa Spain, ang sahod ay dumadaan sa bank account. Dahil ayon sa labor code, kailangang malinaw at traceable ang pasahod. Saka may kontrata na kasi at nagbabayad ka na ng tax at contribution sa SS o Seguridad Social at may payslip or nomina ka na. Malungkot na balita, meron tayong kababayan na Pinay dito sa Madrid, Spain na wala pang papel ang nahulog ngayong araw at kritikal ang kanyang kondisyon. Siya ay inutusan ng kanyang among babae na linisin ang alulod ng bahay dahil pumapasok daw ang tubig sa bahay nila kapag malakas ang ulan. Mataas ang bahay ng amo, hanggang 3rd floor ata, kaya gumamit ng hagdan si kabayan pero unfortunately may aksidente na nangyari. Nadulas siya nung lumipat siya sa may bintana at tuluyang nahulog. Ulo at mukha ni kabayan ang tumama sa gilid ng bakod ng bahay. Kaya ang dapat nating gawin, saan man tayong bansa naroroon, huwag nating gagawin na maglinis ng bubong o bintana kung alam natin na delikado ito at pwedeng malagay sa alanganin ng ating buhay. Hindi ito parte ng ating trabaho. Karapatan nating tumanggi kasi hindi natin alam kung kailan darating ang aksidente. Isama natin sa ating dasal na sana malampasan ni kabayan ang kanyang sitwasyon ngayon. Under investigasyon pa ang nangyari kasi nga sa wala pang papel si kabayan. Kaya nakaharap sa malaking problema yung amo. Dahil alam naman natin na bawal talagang kumuha ng walang papel kaya kahit sa bahay lang magtatrabaho. Kaya maraming mga amo talaga ang kumukuha ng may papel kahit malaki pa ang kanilang babayaran.